Hi, Miss Sheena. So, very noticeable ang bago niyong hairstyle. What made you decide to cut your hair? Um, Unang-una, dahil sa work, dahil kailangan ko siyang paggupitan sa character ko si Indio as Mayang. And isa rin sa nakapagpayes sa akin is kasi may mag-benefit ng hair ko is bibigyan siya sa isang cancer patient. So, yung pinatubo ko for 2 years, buhay pa rin siya kasi magagamit pa rin siya. So, it's for a good cause. It's very Yes. nice. So, at mukhang very dedicated ka sa work mo dahil talagang pinagupit mo pa yung buhok mo. So, speaking of your role, Mayang, ano pa yung mga aabangan namin sa Indio? Siguro maganda abangan nila kung bakit ko nga ginupit ang buhok ko. And ibang Sheena kasi talaga to eh. Sobrang iba talaga. So, effort talaga yung ginagawa ko dito. Marami akong training na ginagawa dahil marunong ako mag-artist dito, marunong archery, ano pa ba, yun, marami kaming action scenes dito. So, kailangan ko din yung katawan ko kailangan parang warrior pa rin yung itsura, hindi pwede ako maging pabaya. Yung chan ko kasi nga nakikita doon yung chan ko. And ang kailangan abangan kay Maya is papaano niya maipaglalaban ang kababaihan. Parang kasi si Mayang yung nag-umpisa nung paniniwala na hindi lang mga lalaki ang kailangan mag-aral, hindi lang ang mga lalaki ang marunong makipaglaban, hindi lang ang lalaki ang matapang. Yung tinanggal niya yung paniniwala ng mga tao noon na ang mga babae hindi lang pag-aasawa ang pakinabang nila, kumbaga ganun, ang destiny nila. Yun. And kung paano yung story, paano siya papasok. Kumusta naman po sa set ng Indio? How is it working with all your co-actors? Ako, sobrang saya sa set. Sobrang laging kulitan. Sobrang kahit umaga na mga eksena kasi namin minsan dalawang eksena lang pero sobrang talagang tagal. Okay, yung mga hog-hog na eksena namin, yung maraming eksena, parang gano'n, yung madugong eksena. Kahit gano'n na siya kahirap at pag mga cuts, mga break, sobrang nag-enjoy kami kahit mga 4 a.m. na, nagtatawanan pa. Sobrang ang gaan ka trabaho ni Senator Bong, ni Tito Michael de Mesa, si Ms. Jacqueline Blanco. Sobrang parang magbabarkada kami dun sa set na parang hindi nalalayo yung age namin sa kanila. Yun. Pagdating naman sa mga roles, mas mas dedicated talaga ako sa work ko ngayon. And mas naiintindihan ko na etong trabaho ko, kumbaga, meron akong buhay sa likod ng camera, pero itong trabaho ko, itong buhay ko. Parang gano'n. Yun, dito marami akong natutunan. So parang, ang sarap din, kasi sa work na to, maraming challenges na kailangan kong pagdaanan at saka lagpasan. Dahil para mapakita ko kung gaano ko kamahal yung trabaho ko. Na hindi mo naman may experience sa normal kung normal ka lang, di ba? Na hindi ka, pag hindi ka artista, hindi eh. Pero may mga offers kasi sa mga artista na hindi talaga, wow, yung gano'n. Sana naiintindihan mo. Yun. So, yung mga roles na nagampanan mo, may comedy, tas ngayon may action scenes ka, di ba, sa Indio. In the future, ano yung mga gusto mo pang magampanan? Or may dream role ka ba? May dream role ako. Actually, gusto ko rin mag-kontrabida. Actually, gusto ko talaga, parang, alam mo yun, parang feeling ko, masasabihan ka talaga na magaling na artista kapag yung role mo, kunyari kung drama, yung naiiyak sa'yo yung tao. Kapag kontrabida, yung naiinis sa'yo yung tao. Parang, kaya ko kayang mainis sa akin yung mga tao. Parang ganun. Ano pa ba? Gusto ko din yung parang, drama. May drama naman tong Indio, pero gusto ko rin yung parang inaapi-api ka. Ano pa ba yung dream role ko? Siguro Pipe. Papaano ko, mahirap kasi, di ba, pag nagsasalita ka, madaling pakita na masaya ka, na malungkot ka. Siguro kung yung pipi ka, tapos yung may mga, ano ba yun, ano yung tawag doon? Sign language, di ba? Doon mo ipapakita kung ano yung nararamdaman mo. Siguro, challenge natin yun. Feeling ko challenging role yun. And, ano pa ba? Ano ba gusto ko role? Gusto ko yung role ni sa Temptation of Wife, yung role ni Bettina Carlos. Parang isip bata. Oo, parang isip bata. Parang gusto ko din yun. Parang kayang-kaya ko din siya. Parang
Wala, di ko alam kung ano, baka pag nakaset ka, baka hindi. Di ba? Pero tuwang-tuwa ako, parang gusto ko rin siya magawa. Parang gano'n. Yan. Okay, so good luck po sa career niyo. I'm sure marami pa po kayo ma-achieve. Lastly po, yung message niyo lang po sa fans niyo at sa mga viewers ng Indio. Ayan. Hello mga kapuso, maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Magmula umpisa, sana huwag kayong bibitiw kasi marami pa po talagang revelasyon. Tama ba revelasyon ang magaganap sa inyo and sa lahat na nagmamahal sa akin, mahal na mahal ko kayo. Salamat at naniniwala kayo sa akin. Kaya ko to. Thank you!